Magandang araw. Una po sa lahat, ay nais kong magpasalamat kay Miss Micaela Scarlett sa kanyang pahintulot upang aking mainarate ang kanyang likha para sa ating tampok na kwento ngayon. At ito ay pinamagatang Ang Mga Mata ni Mona Lisa. Pamilyar ba kayo sa painting ni Mona Lisa? Bata pa lang ako, sikat na ang babaeng iyon sa nasabing obra. Marami kasi ang nakukuryoso sa kung ano man ang nasa likod ng kakaibang ngiti ng modelong ito. Pero, maniniwala ba kayo na minsan ang kinasangkapan ng nasabing obra sa kakilakilabot na pangyayari? Ako nga pala si Cleo. Isa akong nurse. Para maintindihan ninyo ang lahat, isasalaysay ko ang pangyayaring ito sa aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sa murang edad kong 20 anyos, isa na akong registered nurse. Ngunit sa halip na makipagsabayan sa mga kasamahang nurse na nagsipagpunta sa ibang bansa, mas pinili kong manatili dito sa Pilipinas. Naniniwala kasi ako na mas marapat lamang na pagsilbihan ko ang aking sariling bansa. Kaya naman nang alukin akong mag-iisang private nurse ng isang kilalang taga-alta sosyedad, ay hindi ako tumanggi. Malaki ang sweldo, maraming benefits, may bonus at magaan lang ang trabaho. Kailangan nga lang pagtiisan ang ugali ng aalagaan ko. Siya si Almira Suarez. 22 anyos. Dalaga at kasalukuyang nakaupo sa upuang may 2 gulong. Na-stroke ang dalaga 2 taon na ang nakararaan sa hindi malamang dahilan. Uli lang lubos na si Almira. Tanging ang madrasta na lamang nitong si Aida Leviste Suarez ang nag-aalaga rito. At ang pamangkin nitong si Franco Leviste. Katuwang ang 2 katulong, isang mayordoma, tagaluto, isang hardinero, at ang tsuper na si Mang Andy. Mas madalas kong kilala si Mang Andy. Ayon kasi sa kanya, siya ang pinakamatagal na nanilbihan sa pamilya Suarez. Kaya naman sa kanya ako nagtatanong tungkol sa ugali ni Ma'am Almira. Noong mga unang araw ko sa mansyon, labis akong nanggilalas sa tila mala Spanish era na itsura ng nasabing tahanan. Tila ako bumalik sa sinaunang panahon habang nililibot ng tingin ng paligid. Halos lahat ay antik. Namangha din ako sa dami ng Mona Lisa paintings. Mula sa garahe, hardin, komedor, sa sala, maging sa 2 sumunod na palapag ng mansyon, ay marami ding paintings ni Mona Lisa. Akala ko, design lang iyon. Akala ko, kinahiligan lang ng mga amo ko. Pero iyon ang akala ko. Alam ko, mahirap paniwalaan. Pero minsan, isang gabi, napansin kong gumalaw at kumurap-kurap ang mga mata ng isa sa mga paintings. Katulad ng madalas isalaysay sa akin ni Regine, isa sa mga katulong. Aniya, minsan daw, umiiyak ang nasabing painting. Lalo na yung painting na nasa loob ng silid ni Ma'am Almira. Minsan daw, tila galit ito. Lalo na kapag pumapasok roon ang madrasta ni Ma'am Almira. At pilit itong pinapainom ng gamot. Ilang beses nang nagtangkang lumipat ng trabaho si Regine. Ngunit sa tuwing magpapaalam na siya,
ay nagmamakaawa naman si Aida. Natataasan na lamang ang sweldo nito, huwag lamang umalis. Kaya naman napasok ako sa eksena. Para siyang magbantay kay Ma'am Almira. Akala ko, simpleng pasyente lamang ang babantayan ko. Ngunit tila sinadya akong maging kasangkapan upang malaman ang lihim na matagal nang itinatago-tago. Nung gabing iyon, malambing kong pinakiusapan si Almira na matulog ng maaga. Pagkainom niya ng gamot, ngumiti siya sa akin na tila nagpapasalamat. Hinawakan ko ang kamay niya, ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Hinila niya ang kwelyo ng suot kong uniform at pilit inilalapit ang bibig niya sa aking tainga. Ingat ka. Pautal-utal niyang sabi habang itinuturo ang painting sa harap ng kanyang kama. Hindi ako nakasagot sa kanyang sinabi. Ngunit tila nanindig ang aking balahibo nang napagtuunan ko ng pansin ang obrang iyon. Tila buhay ang mga matang iyon na tila nakatitig sa akin. Ngunit pilit akong nagtatapang-tapangan dahil ayaw kong matakot ang aking amo. Sa halip ay kinumutan ko siya ng maayos. Pagkuway nagpa siya nang magpunta sa aking silid upang magpahinga. Matiwasay ako nakapagpalit ng pangtulog. Papahiga na sana ako nang makita ang painting na iyon na tila nakatitig na naman sa akin. Bakit ba kung saan-saan na lang kita nakikita? Inis kong sabi bago nagmamaktol na nilapitan ng painting na iyon upang tanggalin. Katamtaman lamang ang laki niyon kaya tinansya ko ang bigat nito bago ko dahan-dahang tinanggal sa pagkakasabit. Nang maalis na ang painting, nagtaka ako kung bakit may 2 butas sa dingding. Na kung susumahin, tila kumasya sa 2 mata ng modelo sa nasabing obra. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ang aking penlight at inilawan ang nasabing butas. Madilim. Ngunit tila may ibang silid ang nasabing dingding. Dahil kita ko, mula sa pagkakasilip ang ilang kagamitan at isang sofa na nakaharap sa butas. Mas ipinasok ko pa ang ilaw para magsaliksik. Ngunit gayon na lamang ang aking gulat nang may tila humilas sa hawak kong penlight papasok sa butas na iyon. Tila ako aatakihin sa puso nang may 2 matang sumungaw roon na tila galit. Tila manghihina pa ang tuhod ko sa sobrang takot nang kumatok ito ng 3 beses. Katok na mabibigat, marahan at puno ng kahulugan. Ngunit dahil sa ako'y matatakutin, hindi ko pinansin ang katok. Sa halip ay hintakot akong sumampa sa kama at nagtalukbong ng kumot kasabay ng pagdarasal sa pag-asang mawawala ang kung anumang malignong nasa kabilang dingding. Paulit-ulit akong nagdasal hanggang sa makatulog. Naging sunod-sunod na ang mga napapansin ko mula noon. Mula sa paimpit na daing ni Almira kapag si Aida ang nagpapainom ng gamot. Ang matinding takot nito kapag pumapasok ng kanyang silid si Franco. At ang makahulugang tinginan ni na Aida at ng tagaluto. Napapansin ko iyon lahat. Dahil palagi akong tahimik
na nag-oobserba sa mga ikinikilos ng mga kasama ko sa bahay. Palagi din akong nagmamasid sa paligid. May pakiramdam kasi ako na may ibang nilalang na nakakulong sa kabilang panig ng silid. At may pakiramdam din ako na may kinalaman sina Aida tungkol dito. Kaya naman sa tuwing naghahanda ng pagkain ni Almira si Joanne, ang tagaluto, lagi ko itong inaabangan. Nang ihahatid ko na lang ang pagkain, ay tumanggi ito. Dahil siya na daw ang maghahatid at hintayin ko na lang daw siya sa taas. Palabas na ako ng komedor nang makarinig na naman ng mahihina at mabibigat na katok. Automatiko akong napatingin sa naroroong painting ni Mona Lisa. At tama nga ako ng hinala dahil may mga mata na namang nakasilip roon. Kakaiba ang kislap ng mga mata nito. Katulad ng kay Almira. Dahil sa naisip, ay palihim akong bumalik sa kinaroroonan ng tagaluto. Sumilip muna ako. Kaya naman kitang-kita ko nang may kung anong likidong ibinuho si Joanne sa pagkain ni Almira. Pagkuway, inilapag niya ang bote sa isang tabi. Nagkagulatan pa kami nang magpasya akong pumasok sa komedor. Joanne, mauna ka na sa taas. Nauuhaw kasi ako. Susunod din ako agad. Nakangiti ko pang sabi sa kanya. Nawala ang tila pagkabalisa sa mukha ni Joanne. Nang maisip niyang tila wala akong nakita sa kanyang ginawa. Nang makaalis siya ay agad kong kinuha ang cellphone ko. At kinuhanan ng litrato ang nasabing bote. Pagkuway maliksi ang kilos na lumabas ng lugar na iyon. Panay ang pagpupumiglas ni Almira nang maabutan kong pinapakain ito ng tagaluto. Sinisigawan pa ito at tinatakot. Kaya naman halos manlamig yata ang buong katawan ng babae. Nang malingunan niya ako na nakatayo sa likuran niya. Ako na ang magpapakain kay Ma'am Almira. Sabi ko. Naipasa ko na sa isang kaibigan ang litratong nakuha ko sa pamamagitan ng cellphone. Aniya, ang nilalaman ng boteng iyon ay isang uri ng pampamanhid na posibleng mapunta sa stroke kung gagamitin sa malusog na tao. At may pakiramdam ako na iyon ang sitwasyong kinalalagyan ngayon ni Almira. Kung nanganganib ang buhay niya, ay kailangan ko siyang tulungan. Simula nang pumasok ako bilang bantay ng dalaga, ay hindi ko naman naranasan na masungitan. Sa halip ay napakabait pa nito. Nang makaalis ang tagaluto, ay inilak ko ang pinto. Pagkuway naglabas ng tinapay sa aking bulsa. Iyon ang ibinigay ko kay Almira. Kada hahatidan na siya ng pagkain, ay naroroon ako sa kanyang tabi. Tinatapon namin ang pagkaing inihahanda ng tagaluto. At pinapakain ko siya ng pagkaing ginawa ko na ipinuslit ko sa kusina. Kaya naman napansin ko na ang kakaibang pagbabago kay Almira. Tila sumigla ito at hindi na pautal-utal kung magsalita. Naging buo ang pagtitiwala niya sa akin. Kaya naman pati ang lihim ng kanyang pamilya ay nagawa niyang isiwalat. Ayon sa kwento sa akin ni Almira, pinatay ni Aida at Franco ang tunay na ama ng dalaga. Katulad ng ginagawa nila kay Almira, na nilalaso ng paunti-unti. Hindi nakaligtas ang kanyang papa. At ayon sa kanya, hindi pa mangkin ni Aida si Franco.
kundi kanyang kinakasama. Nagulat ako sa revelasyon ni Almira. Bagamat tila kapani-paniwala naman ang isiniwalat nito. Lalo na nung minsang mahuli ko sina Aida at Franco, na tila mga ahas na naglilingkisan sa isa't isa habang naghahalikan sa madilim na bahaging iyon ng hardin. Ipinagpatuloy ko ang pagpapalakas ng katawan ni Almira upang sa gayon ay maitakas ko siya sa panganib na kinasasadlakan niya. Ngunit puro tanggi at iling lamang ang ginawa nito na labis kong ipinagtataka. May isa pa siyang lihim na ibinunyag sa akin. Ang tungkol sa kanyang kakambal. Ang kakambal niyang ilang taon na ding nakakulong sa likod ng mga dingding na minsan ang pinagmulan ng aking takot. Ang mga matang minsan ko nang nakita sa likod ng mga obrang iyon na akala ko ay palamuti lamang. Ngunit may malalim palang dahilan kung bakit pinasadya ang mga iyon doon. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol kay Elvira, ang kanyang kakambal. Kalahating tao at kalahating alakdan. Sabi niya ay kawangis niya ito. Mas maganda, mas makinis. Ngunit pinangangambahan ang sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Dahil sa halip na mga paa ng normal na tao, ay isang pagkahaba-habang buntot ang naroroon. Isang delikadong buntot na masagi ka lang ng konti, ay sobra pa sa ahas kung makalason. Tila hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ngunit napaisip ako dahil sa mga kakatuwang napansin ko sa bawat dingding na may painting. Ginagawa nila ito dahil sa kayamanan namin, Cleo. Gusto nila kaming patayin dahil nais nilang masolo ang aming kayamanan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong mapakawalan ng kakambal ko. Umiiyak na pakiusap sa akin ni Almira. Kaya kahit kinakabahan, pilit kong nilakasan ang aking loob. Pilit kong tinatagan ang aking sarili at huwag magpadala sa takot. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, patiyad akong lumabas ng aking silid. At kasama si Almira, na lihim ng nakakalakad, ay tahimik naming binagtas ang marumi at maalikabok na pasilyo pababa ng basement, kung saan naroroon ang kanyang kapatid. Tanging flashlight lamang ang aming dala. Nang mabuksan na ni Almira ang kinakalawang na pinto, ay inihanda ko ang aking sarili sa halimaw na nakatakda kong makaharap. Ngunit napatda ako nang masilayan ang halimaw na iyon, na tila Diyosa sa ganda. Tila anghel na bumaba sa langit, sa sobrang liwanag ng ngiti, at may boses na tila sirena sa sobrang lamyos. Maliban nga lang sa maliliit na balahibo sa pang-ibabang bahagi ng katawan nito, at ang buntot na iyon na tila may buhay na gumagalaw-galaw. Tila ako ay tinulos sa aking pagkakatayo, nang ibaling ng napakagandang halimaw ang kanyang paningin sa akin. Huwag kang matakot, Cleo. Hindi ka sasaktan ng kapatid ko. Matapos magyakapan ng magkapatid, ay agad na kaming nagsikilos upang tumakas. Ngunit sa bukana pa lang ng gate, ay nahuli kami ni na Aida at ng tagaluto. Ngunit mas mabilis ang kilos ni Elvira. Tila ahas ang buntot nito sa bilis. Habang pinagtutusok-tusok nito ang katawan ng dalawang babae. Nakatitig lang ako sa mga ito, sa kabila ng matinding kaba na aking naramdaman.
Tila nangingitim na sa pagkalason ng magsalita si Aida. Magsisisi ka. Aniya habang nakatingin sa akin. Napalingon ako agad kay Almira na nahuli kong nakatitig sa akin. Ngunit agad ding inilihis ang tingin. Paalis na sana kami. Ngunit humabol sa amin si Franco, kasama ang hardinero at si Mang Andy, maging si Regine. Hindi mo siya dapat pinakawalan. Bulyaw sa akin ni Mang Andy, bago ito pinatay ni Elvira. Lalo tuloy akong naguluhan sa mga nangyari. Dahil maging si Regine na isang inosente ay pinatay nila. Lihim na sana akong aalis nang hablutin bigla ni Elvira ang aking buhok. At napahiyaw ako sa sakit. Nakikita ko lahat ng mga nangyayari sa bahay na ito, Cleo. Maging ang kasulok-sulukang lihim ay alam ko. Dahil ako ang mga mata ni Mona Lisa. Napahiyaw ako sa sobrang sakit nang tumusok sa akin ang isang buntot na sigurado akong hindi kay Elvira. Napata ako at natigilan. Hindi ako makapaniwala. Ang buntot na iyon ay kay Almira? Tama sila, Cleo. Magsisisi ka. Alam mo kung bakit? Dahil katulad nila, papatayin ka din namin. Aniya, at itinusok ang pagkatalim-talim niyang buntot sa aking leeg. Walang dapat makaalam ng aming lihim. Ngunit natuklasan ni Aida na ang lalaking pinakasalan niya ay may 2 anak na puro halimaw. At hindi niya iyon matanggap. Kaya ginawa niya ang lahat upang mawala kami sa kanyang landas. Upang mapasa kanya na rin ang aming kayamanan. Pero mautak ang ama ko, Cleo. Dahil bago siya patayin ng hayop na kalaguyo ni Aida, ay itinago niya ako sa basement upang siyang magbantay kay Almira. Akala ko tuluyan ang mawawala ang kapatid ko. Ngunit salamat sa'yo dahil nakaligtas siya. At ngayong nasa tamang edad na siya, kusa nang lalabas ang kanyang pagkalaktan katulad ko. Hindi ka na niya kailangan dahil may pagtatanggol na niya ang sarili niya. Bulong at mahabang pahayag sa akin ni Elvira. Nangihina na ako. Ngunit hindi ako nawawala ng pag-asa. Naniniwala akong makakaligtas pa din ako sa kabila ng lahat. Kaya gamit ang natitira kong lakas, ay nakangiti kong nilingon si Elvira. Alam mo ba kung bakit ako naging nurse? Iyon ay para gamutin ang sarili ko. Sakaling may hindi magandang mangyari sa akin. Ang sabi ko, sabay diin ng kanina ko pahawak na injection sa braso ni Elvira. Isang uri ng gamot na pampamanhid na tiyak kong ikakabaldado nito habang nabubuhay ito. Nang makawala ako sa kanya, ay kasimbilis ng kidlat na lumayo ako agad sa lugar na iyon. Hindi na nag-abala pang habulin ako ni Almira. Dahil alam kong mas importante sa kanya ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Tuluyan akong tumakas at nagpakalayo-layo. Nawala na ako ng balita sa magkapatid. At ang lihim nila ay nanatiling lihim dahil hindi ko ito magawang ipagsabi sa iba. Sana lang wala na silang mabiktima pa. Sa ngayon ay nasa isang sikat na ospital na ako sa New York.
Magtatatlong taon na ako dito. Nagpapasalamat ako na kahit malayo man ako sa pamilya, tiyak naman ang kaligtasan ko. At ano ba nang mangyari? Makaharap man uli ako ng ibang klaseng halimaw. Natitiyak ko na marami akong makakasama na handang tumulong sa akin upang sugpuin ito.